Nararamdaman ni Room ang bigat ng tensyon sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid pero malakas ang pintig ng damdamin ni Amanda. Naglalakad ito pabalik sa sala, dala-dala ang galit, inis at pagkadismaya. Investor daw. Punyeta, Room! Sinong niloloko niya? Sigaw niya habang mariing pinipisil ang sentido, tila pilit kinakalmang ang sarili. Gagamitin niyang posisyon ko para ipasok ang babae niya? Sa mismong kumpanya ko pa? Nakatayo lang si Room sa gilid, nakasandal sa pader habang nakamasid. Kita sa mga mata niya ang halo ng pagkalito at awa sa babae na sa harapan niya. Hindi siya sanay makitang ganoon si Amanda. Nakasanayan niyang kalmado lang ito. Maging siya naman ay nabigla na makita niya ulit si Eva. Masakit pero hindi na siya nagpaapekto. Ang kapal na mukha nilang dalawa. Bulong ni Amanda, halos pabulong pero ramdam ni Room ang puot sa bawat salita. Gusto mo bang magpahinga muna? Mahinahong tanong ni Room. Nilapitan niya ang babae pero umiwas ito. Hindi ko kailangan ng pahinga. Ang kailangan ko, isang suntok sa pagmumukha ni Marco. Alam ko na ipinasok ni Marco ang babae niya sa kumpanya ko para hindi ko siya pagdudahan. Lalo na kapag nakikita ko sila na laging magkasama. Dagdag pa ni Amanda. Ano na ang plano natin? Tanong ni Room. Tahimik ang sumunod na mga segundo bago muling nagsalita si Amanda. Walang pinagbago ang plano. Ganun pa rin. Hindi ako uurong, Room. Hindi ako papayag na makaisa sila sa akin. Pati na rin sa'yo. Sooner or later matatanggap na rin naman niya ang annulment paper eh. Ipapamukha ko sa kanya ang lahat ng ebidensya na hawak-hawak ko. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang isang bote ng mamahaling wine mula sa bar cart sa gilid ng sala. Agad niya itong binuksan, pero bago pa niya may ibuhos sa baso, ay mabilis ang lumapit si Room at inagaw ito mula sa kamay niya. Ano bang ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Room, hawak pa rin ang bote ng alak at inilalayo ito kay Amanda. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ni Amanda. Tirik na tirik ang araw, tapos mag-iinom ka? Pananelmon niya. Room naman, isang baso lang. Hindi ako magwawala. Stress lang talaga ako. Sobrang stress. Pakiusap ni Amanda habang sinusubukang kunin uli ang bote. Ang daming paraan para maibsan ng stress, pero hindi ito ang solusyon. Sagot ni Room. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Kumain ka, maligo, matulog na maayos, tapos bukas, humarap tayo sa problema ng may malinaw na isip. Room, stress lang ako. Please naman Alam ko, kita ko sa'yo. Mahinang sabi ni Room, pero baka nakakalimutan mo. Ako ang ipinasok mo sa gulong to. Bakit nagpapakita ka ngayon sa akin ng kahinaan mo? Nakita ko rin naman si Eva kanina, di ba? Sa tingin mo ba hindi ako nasaktan na makita ko siya? Nakangiti pa siya habang hawak-hawak ang braso ni Marco. Para bang walang nangyaring masakit. Para bang hindi niya ako pinilit noon. Nasaktan din ako, Amanda. Pero hindi ko kinikilos ngayon ang ikinikilos mo. Hindi ako nagpapadala sa sakit. Eh di mas magaling ka. Mapait na sambit ni Amanda. Lumingon sa gawin ng bintana at tumayo. Mas magaling ka magpigil. Mas magaling ka magpanggap na okay ka. Hindi siya binalikan ng tingin ni Room. Hindi ako nagpapanggap. Tugon niya. Ginagawa ko lang ang tama. Napalingon si Amanda. Lumapit ang dahan-dahan. Ang mga mata ay puno ng pagod. At ako. Sa tingin mo mali ang ginagawa ko? Hindi ko sinasabing mali ka. Sagot ni Room habang nakatingin sa kanya. Ang sinasabi ko, baka pwede mong piliin yung paraan na hindi mo kailangan sirain ang sarili mo habang nilalabanan mo ang laban mo. Hindi ko alam kung paano ko lalabanan to mag-isa, Room. Mahinang sabi ni Amanda. Sino bang may sabi na nag-iisa ka? Sagot ni Room, halos pabulong, habang dahan-dahang inilagay ang bote ng wine pabalik sa bar cart. Simula nang tanggapin ko ang alok mo, dalawa na tayo rito. Andito ako.
Hindi dahil gusto ko lang gantihan sila, kundi dahil gusto kong matulungan kang buuin yung sarili mong nawasak. Napakagat ng labi si Amanda at bahagyang yumuko. Gusto ko rin nabuuin ka. Mahina niyang sagot, halos pabulong rin. Ayokong ako lang ang nakikinabang sa presensya mo. Kung kaya kong ibalik ang nawala sa'yo, gagawin ko. Nagkatitiga silang dalawa na sa ganong eksena sila na makatanggap ng text message si Rum. Napalingon si Rum sa kanyang cellphone na nakapatong sa gilid ng sofa. Umilaw ang screen, mabilis siyang kinuha ito. Sa pagbasa ng mensahe, parang biglang nanigas ang katawan niya. Pumigat ang hininga. Hindi agad siya nakagalaw. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng text mula kay Eva. Tama, kay Eva nga. Rum, tawag ni Amanda habang maingat na tinatanaw ang ekspresyon ng lalaki. Sino yung nag-text sa'yo? Halatang napansin nito ang biglaang pagbabago sa kanyang muka, ang pagkabigla at ang tahimik na pagkalito na hindi niya maitago. Wala, may kailangan lang akong puntahan. Sagot niya, pilit na inililihis ang tanong. Saan? Masuyong tanong ni Amanda pero may halong pag-aalala sa tinig. Basta, uuwi rin ako agad. Yun na lang ang naging kasagutan ni Rum at saka siya mabilis na lumabas ng bahay. Sa kabila ng utak niya, iniisip niya na baka natauhan na agad si Eva at gusto na nito makipag-ayos sa kanya. Maliman na umaasa siya pero yun talaga ang naiisip niya. Dumating si Rum sa Lumina Cafe nang may bigat sa dibdib. Tahimik ang paligid, ang mahihinang tunog mula sa mga tasa ng kape at mga taong nag-uusap sa gilid ay tila nawawala sa pandinig niya habang hinahanap ng mata niya ang pamilyar na muka. At nang makita niya si Eva sa isang sulok ng cafe, nakaitim ito ng bestida. Sa lubong ang kilay at may hawak na cellphone. Parang tumigil sandali ang oras, agad nagtagpo ang mga mata nila. Hindi ngumiti si Eva, bagkus tumayo ito mula sa upuan at sinalubong siya ng malamig na titig. Ano pang ginagawa mo rito sa Pilipinas, Rum? Bakit hindi ka pa umaalis? Tanong agad ng babae, may halong inis at panggigigil sa tono. Bagamat medyo nabigla si Rum ay hindi siya agad sumagot. Tinignan niya ito ng maniin. Pinipigilan ang damdaming unti-unting naglalaban sa loob niya. Ano? Kunot noong tanong ni Rum, kalmado pero ramdam ang bigat ng tinig. Investor ka ngayon ng asawa ni Marco? Anong ginagawa mo? Sinisira mo ba kami? Mahal ako ni Marco at mahal ko rin siya. Huwag ka nang makigulo pa. Hindi ko akalain na magiging kabit ka, Eva. Hindi ko akalaing babagsak ka ng ganito. Mapait pa siyang ngumisi. Tanggap ko pa sana kung naghanap ka ng iba. Pero para pumatol ka sa lalaki may asawa, hindi na kita kilala. Wala akong pakialam sa opinion mo. Matigas sa tugon ni Eva, nilakasan ang loob. I-pull out mo ang investment mo sa kumpanya ng Amanda na yun at umalis ka na. Huwag mo kaming guluhin. Bakit? Tanong ni Rum, mas mahinahon pero matalim. Natatakot ka ba na sabihin ko kay Amanda ang totoo? Na ikaw ang babae ni Marco? Napansin ni Rum ang pahagyang pamumutla ng mukha ni Eva. Naaaninag niya ang paglalim ng hininga nito. Ang bigla ang pagkatense sa mga kamay noon ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hindi man nagsalita agad si Eva, sapat na ang reaksyon niya para makumpirma ni Rum na natatakot talaga ang dati niyang kasintahan sa banta niya. Alam mo ba? Mariing sambit ni Rum habang mariing nakatitig kay Eva. Umaasa ako na kaya mo ko tinawagan ay para makipag-ayos. Akala ko, kahit papaano, meron pa tayong respeto sa isa't isa. Pero, mali pala ako. Hindi makapagsalita si Eva. Dito na nagtatapos ang pag-uusap natin. Wag mo na akong kokontakin pa. Dagdag ni Rum, matatag ang boses at mabigat ang bawat salitang binitawan. Tinalikuran niya ang babae ng walang alinlangan.
Hindi siya agad umuwi sa bahay ni Amanda. Sa halip, nagpahatid siya sa isang bar sa bandang timog. Umupo siya sa may dulong bahagi ng bar, nag-order ng isang baso ng whiskey at tahimik na tinanaw ang mga bote sa likod ng bartender habang nilalaro-laro ng daliri ang baso. Hindi ako lasing. Hindi ako dapat malasing. Bulong niya sa sarili habang iniisip ang mukha ni Amanda. Hindi siya pwede magpakita na lasing siya dahil siya pa naman mismo ang pumigil kay Amanda na uminom ito kanina. Ayaw niya maging unfair. 7:00 na ng gabi nang umalis siya sa bar. Ngunit pagdating niya sa bahay, agad siyang kinabahan. Gulo-gulo ang sala. Nagkalat ang mga throw pillow, may nabasag na flower vase sa sahig at bahagyang bukas ang pintuan ng isa sa mga kwarto. Ramdam ni Room ang tensyon sa paligid. Nagtatakbo siyang papasok. Amanda? Tawag niya pero walang sumagot. Mabuti na lang at may lumabas mula sa kusina. Ang mayordoma ng bahay, si Aling Pilar. Sir Room! Gulat na bati nito. Akala ko po hindi na kayo babalik. Ano po nangyari dito? Tanong ni Room, nagmamadaling lumapit sa matandang babae. Halata sa tono ng boses niya ang kaba. Naku sir, nagwala po rito kanina si Sir Marco. Sabi ni Aling Pilar habang nagpupunes ng basang kamay sa tuwalya. Galit na galit po siya nang dumating. Halos sirain po ang mga gamit dito. Sinisigawan din niya po si Ma'am Amanda. Minumura pa nga. Anong dahilan? Tanong ni Room. May natanggap daw po siyang annulment papers. Doon po siya biglang sumabog. Parang hindi po siya makapaniwala. Nakuha na pala niya. Bulong ni Room sa sarili. Tapos po si Ma'am Amanda, nakita ko po, nag-impake ng mga gamit. Hindi po siya umiiyak, pero halatang pilit niyang nilulunok ang sama ng loob. Sabi niya po sa akin ay aalis muna siya. Sa tingin ko po ay pupunta siya sa hasyenda nila. Aling Pilar, saan po ang eksaktong hasyenda? Sa Pangasinan yun, Sir Room. Pwede ko po bang malaman ang address? Sige po. Teka, kukuha lang ako ng pagsusulatan. May ibinigay na address si Aling Pilar kay Room, isang papel na medyo lukot na pero malinaw ang pagkakasulat roon. Agad niya yung tinanggap at halos hindi na siya nagpaalam nang lumabas siya ng bahay. Ang gusto lang niya ay makasunod agad, maabutan si Amanda at makasiguro na ligtas siya. Hindi niya ininda ang layo, wala siyang pakialam kahit mapuyat o mapagod. Habang pinabagtas niya ang kalsada patungong Pangasinan, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Amanda. Nag-aalala talaga siya ng sobra. Umaga na makarating siya sa hasyenda. Nakakasilaw ang liwanag ng araw na sumisikat pa lang. Malamig pa ang simoy ng hangin. At kahit pagod siya, tila gumaan ang pakiramdam niya nang mapansin ang paligid. Malawak ang lupain, may mga kabayo sa malayo. Ilang baka ang kumakain ng damo sa tabi ng bakod at sa gilid may mga puno ng mangga at santol na tila ba nagaanyayang magpahinga sa lilim nila. Ang bawat bahagi ng asyenda ay halatang inaalagaan, mga damo na pantay ang pagkakatabas, mga bulaklak na buhay at makukulay, at isang malinis na sementadong daan patungo sa malaking bahay na may klasikong disenyo. Pero hindi ang kagandahan ng lupaing iyon ang tumutok sa atensyon ni Room. Si Amanda. Nakatayo ang babae sa gitna ng hardin, nakasuot ng simpleng puting bastida na hanggang tuhod. Ang mahabang buhok niya ay nakalugay at tinatangay ng banayad na hangin. May hawak siyang dilaw na hose, marahan at payapang dinidilikan ang mga bulaklak. Wala siyang make-up at wala rin siyang alahas. Pero sa mata ni Room, wala siyang makikitang mas maganda pa roon. Dahan-dahan na lumapit si Room at marahang tinawag ang pangalan nito. Amanda. Tumigil ito sa pagdidilig. Dahan-dahan siyang lumingon. Room, mahinang sambit ni Amanda. May bahid ng gulat at saya sa kanyang tinig. Halata sa kanyang mga mata ang halo ng pagtataka at pagkalito.
Anong ginagawa mo rito? Sinundan kita. Sagot ni Rom, diretso at walang palikoy. Nag-alala ako sa iyo. Nagkatitigan sila hanggang sa isang baritonong boses ang pumunit sa katahimikan. May bisita ka pala, Amanda. Sabay silang napalingon, tumambad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng polo at pantalon. Matikas pa rin ang tindig kahit bahagyan na ang pag-uban ng buhok nito. May otoridad sa tinig at kilos, halatang sanay mamuno. Papa, sambit ni Amanda, agad na inilapag ang hose sa gilid at lumapit sa ama. Bahagyang tumaas ang kilay na matanda. Sino yung bisita mo ngayon? Akala ko ba solo ka umuwi dito sa hasyenda? Papa, siya si Rom. Ano po, Magandang umaga po. panimula ni Rom. Ako po si Rom. Maliligaw po ako ni Amanda. Napatigil si Amanda, nalaki ang mga mata. Rom! At ipagpapatuloy po ang ating istorya. Kaya stay tuned lang po tayo dito sa Kulay TV.